Simula nang mamatay ang mister ni Annalyn ay naiwan na sa pangangalaga niya ang dalawa niyang anak na sina Ariel at Ashley. Hindi sapat ang kinikita niya bilang isang factory worker, lalo na at nag-aaral ang kanyang mga anak, kaya naisipan na lamang niyang magtrabaho sa ibang bansa. Umalis sila sa tinitirhan nilang apartment, saka umuwi muna sa kanilang probinsya. Doon na sila nanirahan sa bahay ng mga magulang ni Annalyn dahil sa wala na rin kasama ang mga ito. Isa rin sa dahilan niya ay para merong magbabantay sa kanyang mga anak kapag nakaalis na siya. Naging matagumpay ang pagtungo ni Annalyn sa ibang bansa. Sa factory pa rin siya nagtatrabaho, ngunit kung ikukumpara ang sinasahod niya sa Pilipinas ay hindi hamak na malaki ang kinikita niya roon. Dahil sa pagiging masinop niya sa pera ay buwan-buwan siyang nakakapagpadala ng pera sa mga anak at magulang. Napaayos din niya ang bahay ng kanyang mga magulang. Dahil sa magandang performance ni Annalyn sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya, ay mas naging mataas ang posisyon niya. Kambal nito ay ang pagtaas din ng kanyang sahod. Maraming naging kaibigan si Annalyn sa trabaho at lahat ay kagaya din niyang Pilipino. Naging maganda ang pakikisama niya sa lahat, ngunit sadyang may tao na kahit pakisamahan mo ng maayos, nagtatanim at nagtatanim pa rin sa iyo ng inggit. Oras na naman na. Isang araw ay nagising si Annalyn na mabigat ang kanyang pakiramdam. Pumasok pa rin siya sa trabaho, ngunit sa kalagitnaan ng pagtatrabaho niya, nawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya na nasa loob na ng klinik. Doon nagsimulang bumagsak ang katawan ni Annalyn. Naging mabilis ang pagpayat at panghihina niya. Wala na nga siyang ganang kumain at kapansin-pansin din ang paglaki ng kanyang tiyan. Dahil sa hindi na niya kayang magtrabaho ay pinauwi na siya ng Pilipinas at sinabi ng boss niya na maaari naman siyang bumalik kapag magaling na siya. Pag-uwi ni Annalyn sa Pilipinas ay naiyak ang mga anak at magulang niya nang makita ang kanyang itsura. Agad siyang nagpagamot sa ospital, ngunit tila mas lalong lumalala ang sakit niya na hindi kayang malaman ng mga doktor kung ano ba talaga. Sabi tuloy ng nanay ni Annalyn, "Ang mabuti pa ay magpatingin ka kay Perla. Mahusay na mangkukulam at manggagamot yun. Baka may tsansang gumaling ka sa kanya kapag sinuri ka niya." "Mangkukulam? Hindi ba masama sila?" tanong ni Annalyn. "Depende kung paano mo gagamitin ang serbisyo nila. Sa tingin ko kasi ay merong kumukulam sa iyo, anak." Nag-aalalang wika ng kanyang ina. Dahil sa wala nang alam si Annalyn na paraan upang gumaling siya, ay pumayag siya na magpatingin kay Perla. Nakatira lamang iyon sa kabilang barangay kaya madali nila itong napuntahan. May edad na si Perla. Siguro ay nasa 50 na ito. Ang tanging kasama nito sa bahay ay ang anak nitong lalaki na isang special child. Ayon kay Perla, unang kita pa lang nito kay Annalyn, alam na niya na merong kumukulam sa kanya. Sinimulan na ni Perla ang paggagamot kay Annalyn. Pinahiga nito si Annalyn at dinasalan pa. Nahilo siya at pakiramdam niya ay nakatulog siya, ngunit alam niya ang nangyayari sa kanyang paligid. May inipit na palito ng posporo si Perla sa pagitan ng mga daliri ni Annalyn sa paa. Napasigaw si Annalyn sa labis na sakit sa ginawa ng manggagamot. Parang sinasaksak ng kutsilyo ang buong katawan niya ng paulit-ulit. "Sino ka?
Bakit mo ito ginagawa kay Annalyn? Malakas na tanong ni Perla. Tama na! Masakit na! Ayoko na! Sigaw ni Annalyn. Tinanong ni Perla kung bakit nito kinukulam si Annalyn at ayon dito ay dahil naiinggit ito sa magagandang bagay na nangyayari kay Annalyn. Sinabi rin nito ang pangalan nito at sa huli ay nangako na ititigil na nito ang pangungulam sa kanya. Nang magising si Annalyn ay may naramdaman siya kaagad na paggaan sa pakiramdam. Sa binanggit na pangalan ni Annalyn, doon niya nalaman na isa sa mga katrabaho niya sa ibang bansa ang gumawa sa kanya nito. Nagtataka lamang siya sapagkat sa tuwing kaharap niya ang taong iyon ay mabait ito sa kanya. Wala rin siyang natatandaan na may nagawa siyang masama rito. Napatunayan niya na kapag inggit ang umiral sa isang tao, tiyak ay makakagawa ito ng bagay na hindi maganda. Abot langit ang naging pasasalamat ni Annalyn kay Perla sapagkat ilang araw lamang ang lumipas matapos siya nitong gamutin ay naging mabilis na ang pagbuti ng kanyang kalagayan. Naging magana na muli siya sa pagkain. Unti-unti na ring lumiliit ang kanyang tiyan. Kaya bilang pasasalamat, binigyan pa niya ng pera si Perla bukod pa sa ibinayad niya rito noong una. Nang tuluyan nang bumalik sa normal ang katawan at kalusugan ni Annalyn, nakatanggap siya ng tawag mula sa boss niya sa ibang bansa. Tinatanong nito kung kailan siya babalik. Humingi naman ito ng tawad dahil sinabi niya na hindi na siya aalis ng Pilipinas at magne-negosyo na lamang siya. Tila naging traumatic pa nga sapagkat dahil sa nangyari sa kanya ay parang hindi na niya kayang magtrabaho na may kasamang ibang tao at doon ay kanyang napagtanto na kahit maganda pala ang ipapakita mo, may ilan pa rin na masama ang ibabalik sa iyo. Naisip din ni Annalyn na ilang taon na siyang nasa ibang bansa at iyon na ang tamang panahon upang makasama naman niya ang dalawa niyang anak maging ang mga magulang niya na tumatanda na. Meron naman siyang sapat na ipon upang mabuhay sila at makapagpatayo ng isang negosyo na pagkukunan nila ng income. Naisipan ni Annalyn na magpatayo ng water refilling station at mini grocery store sa tapat mismo ng kanilang bahay. Wala pang ganoon sa lugar nila kaya alam niya na kakagatin ng mga tao ang ganoong negosyo. Hindi nga din siya nagkamali dahil naging malakas ang dalawang negosyo na iyon ni Annalyn. Ngunit habang nagiging maganda palalo ang takbo ng buhay ni Annalyn, ay siyang pagdating na naman ng isang problema. Isang umaga, nagising siya na masakit ang isang bahagi ng kanyang muka. Nang tumingin siya sa salamin, gayon na lamang ang pagkagulat niya dahil meron siyang bukol na kasing laki ng golf ball sa kaliwang pisngi at kinagabihan ay nagsuka siya ng itim na likido. Naghinala siya na baka merong kumukulam na naman sa kanya kaya kahit maghahating gabi na ay nagpasama siya sa nanay niya kay Perla. Doon ay kinumpirma ni Perla na kinukulam na naman si Annalyn. Iba ang ginawang ritual ni Perla kay Annalyn ng gabing iyon. Dinasalan nito si Annalyn at pinausukan. Iyon daw ay magsisilbing proteksyon sa kulam. Muli ay nagbayad siya kay Perla para sa ginawang serbisyo. Ilang araw ang nakalipas ay nawala na ang bukol niya sa muka. Ang buong akala niya ay maayos na ang lahat pero dumating na naman ang isang gabi na hindi na naman siya makatulog ng maayos. Ayon kay Annalyn, may naririnig naman daw siyang bumubulong. Maraming boses. May babae at may lalaki at kung minsan pa nga'y
Tumatawa daw ang mga iyon at tinatawag pa siyang baliw. Ilang gabi siyang ganoon at ang pakiramdam niya ay tuluyan na nga siyang masisiraan ng bait. Si Perla ang agad na pinuntahan ni Annalyn. Ikwinento niya ang nangyayari sa kanya at ang hinala niya na meron na namang kumukulam sa kanya. Sinubukang alamin ni Perla kung sino ang kumukulam kay Annalyn sa pagkakataon na iyon, ngunit ayon dito ay hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya makita kung sino ang gumagawa ng pangkukulam kay Annalyn. Ang tanging nagawa ni Perla ay bigyan siya ng gamot na gawa sa iba't ibang uri ng dahon at dinasalan siya ulit nito. Nagbayad na naman siya, ngunit sa pagkakataong iyon ay nanghingi si Perla ng dagdag na bayad dahil masyado raw naubos ang enerhiya nito sa ginawa nitong ritual kay Annalyn. Makalipas ang ilang araw ay nawala na ang bumubulong kay Annalyn sa gabi. Ngunit sa tuwing gagaling siya ay lilipas lamang ang ilang araw ay meron na namang bagong hindi magandang mangyayari sa kanya. Sa tuwing ganoon ang nangyayari ay kay Perla agad siya nagpupunta. Dahil sa dami ng beses na nagpapagamot si Annalyn kay Perla ay natatakot na siya na baka maubos na ang kanyang pera. Sa tingin niya rin ay panandali ang lunas lamang ang ibinibigay ni Perla sa kanya, kaya dumating na rin siya sa punto na nagtatanong-tanong na siya sa mga kaibigan niya kung meron bang kilala ang mga ito na magaling na manggagamot. Isa sa mga kaibigang babae ni Annalyn na nagsabi na meron itong kilala, ngunit may kalayuan ang bahay ng manggagamot. Dahil sa desperada na si Annalyn na huwag maulit pa ang hindi magagandang nangyayari sa kanya, ay nagpasama siya sa kaibigan niya sa manggagamot na kilala nito. Matandang lalaki ang manggagamot. Pinatulog siya nito at ayon dito, merong isang mangkukulam ang gumagawa sa kanya nito. Pinasapi ng manggagamot sa katawan ni Annalyn ang kaluluwa ng mangkukulam at sinaktan ng manggagamot ang mangkukulam sa pamamagitan ng katawan ni Annalyn. Hindi tumigil ang manggagamot hanggang sa tuluyan ng sinabi ng mangkukulam kung ano ang ngalan niya. Perla. Iyon ang pangalan ng kumukulam kay Annalyn. Hindi makapaniwala si Annalyn nang malaman niyang si Perla ang paulit-ulit na kumukulam sa kanya. Ngunit nang maglaon ay napagtanto niya na ang dahilan ni Perla kung bakit nito iyon ginagawa. Dahil sa pera. Kapag nga naman nararamdaman ni Annalyn na kinukulam siya ay kay Perla agad siya nagpapagamot at nagbabayad siya rito. Binigyan si Annalyn ng proteksyon ng lalaking manggagamot laban sa kulam. Nagtungo rin doon ang mga anak niya at mga magulang upang mabigyan din ang mga ito ng proteksyon. Magmula noon ay hindi na nakaranas ng kahit na anong hindi maganda si Annalyn. Simula ng araw na iyon at sa tuwing nakakasalubungan ni Annalyn sa daan si Perla ay hindi ito tumitingin sa kanya. Kung minsan ay umiiwas pa nga ito. Alam ni Annalyn na may alam na si Perla na alam na niya ang ginagawa nito sa kanya at naiintindihan niya kung bakit din ito umiiwas sa kanya. Dahil sa hiya. Hindi lang pala inggit ang maaaring magpabago sa isang tao. Isa rin pala sa dahilan ay ang pera at ang pagkasilaw dito.